Eto pa, mga kababayan. Eto, manggigigil kayo dito sa sunod. Bakit? Si General Torre daw, mga kababayan. Niligawan daw ang mga Marines. Nililigawan daw ni General Torre itong 18 ex-Marines na papipirmahin ng affidavit na sabihing wala daw katotohanan ang testimonya ni Gutesa. Eto, mga kababayan, bago ko i-play ang video, kasi sabi ng 18 Marines, niligawan kami ni General Torre. Chief of Staff pa ang sabi, PNP Chief, hindi Chief of Staff, PNP Chief. Bakit kayo liligawan ni General Torre at pasulatin ng affidavit na lahat ng sinabi ni Gutesa ay walang katotohanan kung ang notaryo pa lang ni Gutesa ay peke na? Anong akala nyo kay General Torre? Tanga? Diba mga kababayan, natawa ako. Ito ha. Pakinggan nyo mga kababayan. Nililigawan daw, mga kababayan, ni General Torre, ang 18 Marines para papirmahin sa affidavit na ipaparating daw sa publiko na hindi totoo ang mga sinabi ni Gutesa. Bakit gagawin ni General Torre yun? Si Gutesa, peke naman ang affidavit niya. Hindi nga yung katanggap-tanggap sa Senate kasi yung notaryo niya, hindi totoong pirma. Diba? At bakit pupunta pa si General Torre doon para pa sabihin hindi totoo ang mga sinabi? Doon pa lang sa notaryo, peke na halatang hindi talaga totoo. Diba? Ginawa nilang tanga si General Torre. Alam ni General Torre, peke ang notaryo. Bakit pa pupuntahan kayo at liligawan? Tangina nyo. Diba? Ginawa nyo bobo ang tao. DDS lang ang niniwala sa inyo. Tangina nyo. Bogok. Ni Atty. Baligot. Yung tungkol sa telepono, sino yung kumuha ng telepono? Yan, napakinggan nyo. Your Honor. Pangalan po, pangalan. Ako pala si Binis Voluntati. Your Honor, kasi nung pumutok yung flood control po, 2024, nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutesa. Ngayon, dito pa lang mali ka na eh. Pumutok ang flood control 2024. 2025 SONA pa lang ni PBBM sinabi yan. Anong pumutok ang flood control 2024? 2025 sa SONA ni PBBM yan na ang sabi. Sige ha, i-search natin. Ulitin natin ha, dito pa lang mali na ang script. Pakinggan natin ha. Pangalan po, pangalan. ako pala si Binis Voluntati. Your Honor, kasi nung pumutok yung flood control po, 2024, nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutesa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Ayan na ha. Pumutok daw ang flood control 2024. Nagsalita daw si Gutesa dito sa Senado. 2025 nagsalita si Gutesa. Hindi 2024, wag tanga. Last year lang. Anong 2024? Diba? Nakita niyo mga kababayan? Apakasinungaling ng mga putang ina. 2024 daw. Anong 2024? 2025 siya pumunta sa Senado, wala pang ang Diyos ko, ilang buwan pa lang si Gutesang nagtago. Ayan na. Mga kababayan, ginawa na namang tanga. Sige. Marami daw nang ligaw sa kanila. O sige. Ano po? Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita para manahimik na lang po. Una dyan, napatawag kami sa Sino po Raffles. ang lumiligaw sa inyo? Ayan. Si dating Chief of Staff, Nick Torre po. Anong Chief of Staff Nick Torre? Baka PNP Chief. Anong Chief of Staff? Marami daw nang liligaw sa kanila. Ito namang si Marcoleta, sulsol. Sinong nang liligaw? Dapat sino-sino. Bakit sinong nang liligaw? Halata talaga Marcoleta na tinuturuan nyo. Ulitin ko ha, mahuhuli natin dito. Una dyan, napatawag kami sa Sino po Raffles. ang lumiligaw sa inyo? Di ba? Maraming nanliligaw sa amin, pero ang sabi niya, sino po ang nanliligaw? Dapat lumiligaw. Kasi marami bakit tumpok agad? Isang tao lang agad ang tinutumbok. Sige nga, Marcoleta. Si dating Chief of Staff, Nick Torre po. Chief of Staff daw. Baka PNP Chief.
Ayan na naman tayo eh. Ayan na naman. Sa bagay, 3 araw lang naman kasi. 3 araw lang kasi. Hindi masyadong memorize kaya binawi ang invitation, di ba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan eh. Hindi masyadong memorize ng Maleta Boys ang script na itinuro ni Marcoleta, binawi. Wag muna. Bakit? Hindi pa sila ready, hindi pa memorize. Ito, continue. Chief of Staff daw. Saan po naging Chief of Staff si General Torre? Baka PNP Chief. Dito pa lang mali na eh. General Torre po. General Nick Torre. Ayan na. Yes po, Nick. Your Honor. Anong klaseng panliligaw naman ang ginawa sa'yo? Siyempre, yung nanliligaw, kumbaga, Ayan na, mga kababayan. Inunahan na agad ni Marcoleta. Dapat ang tanong mo, anong klaseng panliligaw? Hindi yung, syempre, yung nanliligaw, parang babae yan eh. Padalhan ka ng chocolate, bibigyan ka ng bulaklak. Ang dami agad example eh, para magkaroon, no? Diba, Sir Dibang? Maraming salamat sa super sticker. Para magkaroon ng idea, itong Marines na meron siyang isusunod na sasabihin. Kasi maraming example si Marcoleta. Halata, mga kababayan, halata talaga. Marcoleta, alam mo sa totoo lang, niloloko mo kami. Sa bagay, hindi naman yan korte yung sinasabihan ninyo. Sa madaling salita, dapat may ebidensya na kayong bitbit bago kayo pumunta dyan eh. Walang mangyayari dyan sa hiring-hiring na yan. Walang mangyayari dyan, mark my word. babaeng nililigawan, kung ano-ano ang ino-offer, kung minsan may bulaklak, Diba? may tsokolate, Ah. pinakikita ang kagandahang loob, lalaki, para lang maibig mo. Anong klaseng panliligaw ang ginawa niya? Una, Your Honor, Galing, no? kinausap kami na pirma ng affidavit na walang bisa namin yung mga sinasabi ni Orly Gutesa po. Ibig sabihin, pinagagawa kayo ng affidavit. Tingnan nyo. Ang bilis-bilis ng explanation ni Marcoleta. Gets niya agad yung ano. Diba ang sabi, pinapirma kami para iwalang bisa yung mga sinasabi ni Orly Gutesa. Kasi syempre, dahan-dahan yung sinabi niya. Ako kasi, na-memorize ko na, pinanood ko na to kanina eh. Tapos si Marcoleta, pinagawa kayo ng affidavit na walang bisa ang sinasabi ni Orly Gutesa. Alam na agad ni Marcoleta eh. Kasi binibriefing na niya yan. Diyos ko naman, pinagluloko na naman tayo, people. Taong bayan. Maniwala pa ba kayo? Isang sabi lang ng tao kay Marcoleta, catch up agad. Kasi Vice ganda. Maniwala pa ako si Vice ang bilis makaka-catch up ng utak. Pero si Marcoleta, ganyan kababa ang quality, biglang lawyer. Ganyan kabilis kumatch up. Tigilan nyo kami, Marcoleta. Tigilan nyo kami. Ayan na naman. Ayan na naman tayo. Baka mamaya sabihin mo, huwag mong kalimutan yung paragraph 20. Lumaktas kayo, nilaktasan mo eh. Ginawa mo na yan, Marcoleta, kay Gutesa. Na huwag ninyong patotohanan. Opo, Your Honor. Yung mga pinagsasabi Opo, Your Honor. na nauna ni Sergeant Gutesa. Diba? Ang galing ni Marcoleta. Pumayag ba kayo? Katunayan nga, Your Honor, matagal kami nagdebating dalawa eh. Ma'am Kanji, Simula hello alas po. 4 hanggang alas 7. Kaso lang yung 4 na kasama. Diba? Biruin mo. Matagal daw nagdebate si General Torre at itong si Marines. Mula alas 4 hanggang alas 7. Putang ina, bakit kapag papagura ni General Torre? Mula alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Putang ina, 4, 5, 6, 7, 3 oras kayo dyan. Ang init sa puwet nun ah. Yeah? Napilitan na silang pumirma gawa nung pahamak po sa kanila. Mapahamak po ang sarili namin po. Sa makatwid, hindi siya nanliligaw, nananakot siya. Ayan na naman. Yung nanliligaw, malumanay, magandang approach. Pero natakot ang mga ibang kasama mo, nakapirma doon sa kanyang nakapirma, kagustuhan. Ngayon, ang tanong, asan niyang pinirmahan? Ang tanong, nasaan yung pinirmahan? Pangalawa, ganito lang yan eh. Ganito yan, mga kababayan. Isa lang yan sa sasabihin ni General Torre. Bakit ko papagurin ang sarili ko na papirmahin sila na ipawalang bisa ang mga testimonya ni Gutesa kung doon pa lang sa kanyang notaryo ay peke na? Sige nga! Sige, tanungin ko kayo mga kababayan. Bakit pagpaguran ni General Nicolas Torre III
na papirmahin sila ng affidavit na ipawalang bisa ang kwento ni Gutesa kung doon pa lang sa pagkwento ni Gutesa ay hindi na sinang-ayunan kasi peke ang notaryo niya. Diba? Alam niyo, sa totoo lang, hindi ako abogado ha, pero kung utakan lang, mas mautak ako sa scriptwriter nitong mga 18 Marines. Bakit ka magpapirma ng affidavit na ipawalang bisa ang kwento ni Gutesa dito sa 18 Marines? Doon pa lang sa notaryo ni Gutesa, peke na. Hindi naman sinang-ayunan ng Senado yung sinabi ni Gutesa eh. Kasi una, peke ang notaryo niya. So bakit kailangan magpagod pa si General Torre na papirmahin sila? Alam niyo, sa totoo lang, ginawa niyong tanga ang taong bayan. Papipirmahin kayo ni General Torre? Para sabihin niyo na peke ang kwento ni Gutesa? Doon pa lang sa Senado. Wala na, hindi pinapaniwalaan. Una, nag-take out siya. Pero peke ang notaryo. Pangalawa, itinanggi ng abogado na hindi siya ang pumirma nun. So paano yun sasang-ayunan na totoo ang mga sinabi niya sa Senado kung peke nga ang notaryo? Di ba? Invalid yun. Di ba, mga kababayan? Tanungin ko kayo, tama ba ako o mali? Bakit magpagod si General Torre magpapirma? Kung doon pa lang sa Senado, invalid na ang lahat ng sinabi ni Gutesa. Bakit? Kasi peke ang notaryo niya. Sa madaling salita, walang saysay, walang silbi. OMG. Di ba inamin nga ni Gutesa na napilitan siyang pirmahan at gumawa-gawa ng pirma kasi nagigipit na siya dahil sa pangungulit ni Dipensor at ni Marcoleta. Kababayan, napakatanga lang. Tanga-tanga lang. Marcoleta, ayusin mo yung briefing mo. Dinamay mo pa si General Torre. Sabi nga ni General Torre, pangatawanan nyo yan. Kasi kung hindi nyo kayang taasan ng kamay yan, pag ako tumaas ng kamay. Anong sabi ni General Torre? Pangatawanan nyo yan, kaya nyo bang papilan yan? Kasi kung kaya nyong papilan yan, harapin ko kayo. Kasi kung ako ang mupapil dyan, kung ako ang magtataas ng kamay dyan, baka magugulat kayo. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo reaksyon ni General Torre. Ito ha, mga kababayan. Anong sabi? Gen Torre sa maleta. Maleta issue. Ito ha, mga kababayan. Maraming General Torre, may violation mo ba sa... Ngayong araw, si CIDG Director, Police Major General Nico. Si Senator Kung gusto nyo pa. Wait lang ha, mga kababayan. Gen Torre. Sumagot na. Actually, mga kababayan, sumagot si General Torre dyan. Sa aligasyon. Last, on other issues, naglabas po kasi ng statement si Mayor Baste Duterte saying, alam namin, Dito. I am personally not. General Toy, gusto kayo General Toy. Mr. General, medyo nabawasan pa yung stress yun. Siyempre, kahit paano, nawala yung spotlight. Nung dati, nakaupo sa presyon, wala na kayong ginawang tama eh. Actually, mga kababayan, sumagot si General Torre niyan. Hindi ko lang makita dito. Mismo si Presidente Duterte, Nagulat ako. Pero dahil... Sinagot ni General Torre yan noon. Sabi ni Gen... ma-inform natin ang mga Wait lang ha. gusto talaga nila pumasok. Sir, pwede. Si BP Sara, ang nagusto. Sumagot si General Torre dyan. Sabi ni General Torre, kung kaya nilang taasan ng kamayan, haharapin ko yan. Pero kung kung hindi nila kaya magtaas ng kamay, wala akong sasagot dyan. Kung kaya nilang tayuan pala, o kayang tindigan, yun yung sagot ni General Torre. Actually, napanood nyo na yun, hindi ko kasi makita, mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ako pa lang, nariribatan ko ni.
Bakit magpagod si General Torre magpapapirma sa affidavit or magpapirma ng affidavit na patutunayan na hindi totoo ang mga sinasabi or pawalang visa ang mga sinabi ni Gutesa? Doon pa lang sa Senado, wala talagang visa yon. Bakit? Peke po ang notaryo niya. Putang ina, natatawa ako mag-isip po. Mga kababayan, ginawang tanga. Uy, kayo mga DDS ha, itulog nyo yan. Oh my God. Si General Torre, nanligaw daw sa 18 Marines para patutuhanan na hindi totoo, magpapirma sa affidavit na ipawalang visa ang kwento ni Gutesa. Samantalang si Gutesa, kaya nga hindi pinapaniwalaan ng Senado ang mga kwento at sinabi niya dahil peke ang notaryo, na which is inamin ni Gutesa na peke talaga. Diba? Oh my God. Ito mga kababayan, para maniwala sila na peke ang notaryo. Ito notaryo ni Gutesa. Fake. Sige. Sa kalimunan po ng mga dokumentong ni notaryo, magkakita lang kami. 3 hanggang 10 na kamukha. Yung pirma na ibinigay kay Gutesa, na-establish namin talaga. Ito yun mga kababayan. Wait lang. Kasi dito, Asa na ba? Binabinan natin si Marlene Gutesa sa explosive claims of Mansura Kilson cases delivered to congressmen painting a picture of massive corruption. Wait lang ha mga kababayan. Ayan po. Okay, so good day taong bayan at ngayon pag-usapan po natin itong naging big issue dun sa testimony po ni Sergeant Orly. Okay, so as to the substance of his testimony, wala naman actually yung issue pa so far kasi wala pa namang nag-present ng contradicting evidence to it. However, ang naging problema po dito ngayon, kine-question yung pagnotaryo nung written form ng testimony niya, yung sworn statement po niya. Kasi kasi sumulat po yung lawyer na allegedly nagnotaryo na hindi daw siya yung nagnotaryo nun. Okay? So, ang lawyer na mismo nagsabi na pinike ang pirma. So, sa madaling salita, mga kababayan, walang visa ang kwento ni Gutesa. Pareho lang yan kay Saldico. Nagyaw-yaw ka. Nilabas mo sa social media. Tapos, asan yung notary? Okay, at papaniwalaan ng gobyerno lahat ng testimonya ni Saldico kung pumunta siya sa embahada ng Pilipinas, kung saan siyang bansa, para doon siya magtestimony sa mismong embassy. Ang problema, ayaw ni Saldico pumunta sa embassy kasi takot siyang i-hold. So, ibig sabihin, walang visa. So, bakit si General Torre magpapapirma sa 18 Marines na ipawalang visa ang mga sinabi ni Gutesa kung doon pa lang sa notaryo niya peke na? Diba? Diba? Marijoy Pasis, DDS lawyer talaga siya. Kaya nga, diba, inamin niya. Sinabi nga niya doon na sabi daw ng lawyer na peke ang notaryo. Pirma. Ganun yun, mga kababayan, Diyos ko.